ito pong speaker natin susunod, magpapaliwanag sa atin. Ano nga ba talaga ang katotohanan sa likod ng balita ng pulburon? Yes. Okay, pasalubungan natin na mainit at pagtanggap. Walang gilit pa. Hindi ko sir. Maraming salamat, Kuya. Magandang hapon sa inyong lahat. At kung babalikan natin, noong nakalipas na Mayo 2024, kung saan ako ay ipinakulong ni Senator Jinggoy Estrada. Kaugnay doon sa aking pagtugon sa kanilang investigasyon o ginagawang investigasyon. Inimbitahan po ako ng Senado, partikular ng Committee ng Dangerous Drugs, ng Public Order and Dangerous Drugs. Kaugnay doon sa inilabas ni Maharlika na mga dokumento. Ano po ba itong mga dokumento na ipinalabas ni Binibining Maharlika? Ito po yung pre-operation report at yung authority to operate kasama na ng memorandum. Ito pong mga dokumentong ito ay patungkol doon sa anti-illegal drugs operation na isasagawa sana laban kay Maricel Soriano at Bongbong Marcos doon sa Rizal Tower Condominium doon sa Rockwell, Makati. Ito po ay matatagpuan doon sa Barangay Poblacion, Makati City, kung saan yung Rockwell Center. Ito po ay malapit sa Ilog, Pasig. Nagsimula po ang lahat ng ito noong 2012. Noong PIDEA leaks investigation sa Senado, talagang pilit akong pinaamin kung sino yung confidential informant na nagbigay ng impormasyon sa amin kaugnay noong paggamit ng cocaine nitong si Bongbong Marcos. Pilit ko po itong itinanggi. Hindi ko po sinabi kung sino yung taong nagbigay ng impormasyon sa amin. Bakit? Sapagkat binibigyan ko ng pagkakataon yung pamilya ng confidential informant na magsabi, lumabas sa publiko, magsabi ng katotohanan. Pero hanggang sa mga sumandaling ito ay hindi lumalabas. Bagkus, itong confidential informant ay mayroong talagang pitak sa puso nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Sa katunayan, noong kanyang inauguration dito sa National Museum ay pinaglaanan pa ng isang upuan para lamang ilagay yung litrato ng kanyang kaibigan. Ito pong tinutukoy ko na confidential informant na nagbulgar ng illegal activities nitong si Bongbong Marcos, walang iba kundi si Gabriel Bong Dasa, na asawa dati ni Miss Universe Blanc. Private person po, kaya hindi ko natin biyano. At ama ng isang kilalang artista, magandang artista. Sa madalit sabi, paano ibinulgar ni Bong Dasa
itong si Bongbong Marcos na kanyang kaibigan. Ganito po yung nangyari noon. Yung impormasyon po na si Maricel Soriano at si Bongbong Marcos ay involved dito sa illegal na droga, nagmula po ito sa isang informante na nagtatrabaho doon sa isang tindahan at gawaan ng baril na matatagpuan dito sa may Araneta Avenue. Taong 2012, nang lapitan ng isang informante na itago na lamang natin sa katauhan ng isang anak-anakan ni Binibining Maricel Soriano. Doon po nagtatrabaho ang di umano kilala anak-anakan ni Maricel Soriano doon sa tindahan ng baril na yun dito sa Araneta Avenue. Nilapitan po nito yung dalawang empleyado ng PIDEA. Yung isa, si Jojo Paner, na dating administrative officer ng PIDEA, at yung isa, si Director Romy Enriquez, na dati kong kasamaan sa PIDEA, na nagpunta sa bahay upang ihatid sa akin yung mensahe na ako ay gustong patahimikin, pasunurin, at aregluhin. Pinasasabi niya nung isang James Kumar sa utos di umano ni Lisa Marcos. Nakuha niyo po yung connection? Okay. Yung informasyon, ibinahagi po yun noong di umano anak-anakan ng Maricel Soriano doon sa dalawang taga-PIDEA. Dalawang empleyado ng PIDEA. Kaya lang, noong mapunta naman sa amin yung informasyon na yun, ito ay ibinobroker. Alam niyo po ba yung ibinobroker? Kung baga sana nilalapit sa amin kapalit ng pakinabang. Kung baga, halimbawa, pulis, o PIDEA, o NBI, may mga lumalapit na may nagbibigay ng trabaho dyan, pero may kapalit. Diba? May kapalit. Kumbaga, yung kapalit na yun, kung sa akin, hindi namin kayang ibigay. Bakit? Ano ba yung mga kapalit na yun? Ang kapalit doon, halimbawa, kung may makukuhang bato, kung makukuhang item, palagay mo shampoo, cocaine, marijuana, o anuman, hati. Kung may makukuhang pera, hati. Kung may makukuhang alahas, mapapalatan mo yung huli, hati. Kung may makukuhang baril, hati. Hindi yung tayo pwede sa laban na ganun eh. Sa atin kasi, pag huli, huli. Diba? Pag kulong, kulong. Sa ganun kasi, kaya nagbibigay ng trabaho, ang expectation, dahil nga mga prominente, yung mga involved, kakara. Yung kakara, ibig sabihin, aareglo. Diba? Hindi po mahina ang isang manok sa ganyan. Lalo na mga prominente, artista, diba? Anak ng mayayamang tao, anak ng mga kilalang tao, at mga politiko na umiiwas sa mga media. Ayaw nilang nabubulgar sa media. Kaya pag nauntog mo yung mga yan, automatic yan kakara. Kaya hindi po tayo pwede sa ganon. Kaya, ang ginawa po natin, noong malaman natin, dahil binibigay yung trabaho, nung malaman natin, nakakuha tayo ng mga inisyal na impormasyon patungkol dyan sa paggamit ng illegal na droga doon sa condominium unit ng isa sa mga tower dyan sa Rockwell, Makati, ay nagsagawa kami ng confidential investigation. Ako, personal, na nagsagawa ng pagmamalman doon sa lugar na binanggit, katulad ng
pondo ng club na pinupuntahan, kung saan doon namin nakuha si Bong Dasa. Ako. Si Bong Dasa, nung nakuha namin, talagang sa pag i-describe ko sa kanya, talagang ninervyos siya eh. Halo ang nervyos, sipon, pawis, luha. Nung makuha ko siya, itinuro yung mga kasama niya. Kumbaga, yung pagkakaturo dun sa mga kasama niya at sa kanyang kaibigan, ang tawag po dito, palit ulo. Pamilyar po kayo dun sa palit ulo? Yes. Ipinalit ulo niya itong si Maricel, sila Bongbong at marami pang iba. Ngayon, paano kami naniwala doon sa mga sinasabi niya? Ito po yung mga personalidad na nandoon sa kanyang cellphone. May mga litrato po doon sa cellphone. Yung litrato na po na yun, na nasa cellphone, yung mga image na yun, ipiprint po yun sa computer. So, limang iba't ibang klaseng images o pictures ang na-download at na-print. Iba't ibang okasyon, iba't ibang personalidad. Pero, marami, halos lahat sa litrato na yun ay nandoon si Bongbong Marcos. Ano po ang naging motivasyon ko para ikasa ang isa sanang operasyon laban dito kay Bongbong Marcos? Ito po yung nakita ko doon sa litrato. Katulad nung ipinalalabas doon sa video. Yun. Kaya po, ako po bilang ahente ng PIDEA, hindi po basta-basta ako maniniwala kung kukwentuhan ko lang ako. Kinakailangan meron akong makitang basihan. Kaya yung nakita kong basihan sa litrato na sumisinggot siya ng white powdery substance o ng puting substance, puting pulbos, hindi naman po siguro iodized salt yung sinisinggot niya. Diba? Hindi naman po din siguro detergent powder yung sinisinggot niya. Diba? Biruin nyo, anak ka ng isang diktador. Anak ka ng dating Pangulo. Bilyonaryo ka pa nga. Diba? At senador ka. Politiko ka, sisinggot ka ng asin. Politiko ka, senador ka, noong 2012, sisinggot ka ng Tide powder. Hindi po ka panipaniwala, di ba? Totoo po yan. Bilang ahente ng PIDEA, yung mga ganong sinisinggot, okay po yung sinisinggot. Kaya, ako'y nakumbinsi. Kaya dumating kami sa point na pinlano namin na applyan ng search warrant itong tinuturo ni Bong Dasa na condominium unit. Kaya po, yung kanyang deklarasyon, yung kanyang testimonya, inireduce ko po ito sa isang sworn statement. Ito po ang tawag dito, pagka mag-a-apply ka ng search warrant, deposition of witness. Ito po yung deposition, yun po yung aking tinipan. Tinanong ko po siya, question and answer form po yun. Tinanong ko po siya kung ano po yung kanyang mga personal na alaman. Ayun po, matapos po nun, kinabukasan, ako po ay nagkasa ng operation. Ito po yung casing and surveillance. Ano po yun? Ano po ang purpose po nun? Para po matiyak namin, masiguro namin, yung address na binabanggit niya ay totoo.
yung lugar na binabanggit niya ay nag-e-exist. At yung lugar na binabanggit niya, yung nakatira doon o yung mga nandoon ay nag-exist. Importante po yun. Lalo na sa pag-a-apply ng search warrant. Sapagkat ang executive judge na pinag-a-applyan ng search warrant ay magtatanong yan doon sa aplikante, kumuyon, at doon sa deponent o doon sa testigo. Tatanungin po yan. Magkahiwalay pong tatanungin yan. Kaya kinakailangan masatisfy namin yung judge upang mag-issue siya ng search warrant. Ang problema, noon pong humingi na po ako ng clearance sa aking boss, sa aking mga hepe. Ito po ay hindi pinayagan ng Malacanang. Magtataka kayo nun, hindi pa naman si Bongbong Marcos ang Pangulo nun. Opo. Ang Pangulo ng time na yon ay si Noynoy Aquino. Aquino na kalaban ng mga Marcos. O bakit di panayagan? Si Aquino pala ang presidente nun. Kalaban ng mga Marcos yan. Yung nga po Pero, ang executive secretary ng panahon na yon ay si Paquito Ochoa. Sino ba itong si Paquito Ochoa? Si Paquito Ochoa ay business associate o law partner doon sa MOST. Sino ba itong mga nasa MOST na law office? Marcos Ochoa Serapio Tan. Yung Marcos, sino? Si Lisa. Nako. So si Lisa Marcos at si Patay ka. Paquito Ochoa ay matagal na palang magkasama. Sama. 2006, ayon kay Executive Secretary Paquito Ochoa, binuo yung MOST Law Office, yung MOST. 2012 nangyari yung pagkakatuklas namin. So, ibig sabihin, noong 2012, ibaba natin, magkakilala na sila, magkasama na sila 2006 pa. So, ibig sabihin, nung ihingi ng clearance ng Assistant Secretary o Deputy Director General ng PIDEA, na si General Carlos Gadapan sa Malacanang, yung operasyon namin, kasi high profile Kumbaga sa nung sinabi namin, ibinanggit naman nung post namin doon sa Malacanang, kasi ang PIDEA ay under po ng Office of the President. Under po siya ng Office of the President. Kaya yung post namin sa PIDEA, nagpaalam doon sa Office of the President, Sir, meron pong operation ng mga bata. Ito po ang involved si Bongbong Marcos. Ang in charge, ang may hawak sa ilalim ng Office of the President si Paquito Ochoa. Yan, taga Malacanang. Alam niya. Alam ni Sir Alon yan. So, ganun po nangyari. Kaya nga, sana maganda yung pagkakataon noon na nahuli si Marcos panahon ni Aquino. Kaya lang, mayroong tao si Aquino sa katauhan ni Paquito Ochoa na kaibigan ni Lisa Marcos, kasosyo ni Lisa Marcos, kaya hindi natuloy yung operation. Yun po yun. So, nakuha niyo na po. Yes. Ibig sabihin, matagal nang sinuswerte itong pangat na ito. Ibig sabihin, hindi pa nila panahon, sinumerte na siya sa bisa ng kanyang kaibigan at asawa. Ibig sabihin, ang nagpuprotekta sa illegal activities ni Bongbong Marcos, walang ibig yung kanyang asawa. Diba? So ngayon, nabuo nyo na po yung kwento. Kung noon po, natupad o natuloy yung operation na yun, matagal nang naghihimas ng rehas
itong si Bongbong Marcos. Bakit? Hindi lang po paggamit ng ipinagbabawal na gamot ang ikakaso ko sa kanya. Bakit? Sapagkat ayon sa testigo ng PIDEA na si Bong Dasa, itong grupo ni Bongbong Marcos ay nagme-maintain ng drug den. Ang pag-maintain ng drug den ay non-bailable offense. Habang buhay na pagkabilanggo po yan. Katulad ng pagpapatunay ni Miss Cathy Bilag na dating karelasyon nung isang nagngangalang Florendo. Diba? Sinabi niya na doon sa bahay ng mga Marcos sa Forbes Park ay regular at normal ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Isa pa nga siya doon sa inalok nitong si Lisa Marcos na gumamit. Inalok siya. Yuan, di ba? Inalok siya. Inalok siya ni Lisa Marcos. Di ba? Nung sinabi niyang hindi siya gumagamit ng cocaine, nandito ka. Di ba? Bakit nandito ka? Ibig sabihin, kapag nandun ka sa lugar nila, normal dapat gagamit ka. Di ba? Kapag sa isang lugar nagme-maintain ka ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot, non-bailable offense po yan. Maintenance ng drug din. Regardless kung ginagamit mo dyan konti o marami o ano man yung purity niyan, basta gumagamit kayo dyan, nag-maintain kayo ng, kumbaga sa ano, no? Parang yung gamitan ng shampoo, ang tawag puok batangan, di ba? Doon sila bumabatang puok batangan. Ito naman, puok singgutan. Yan. Yun yung ano, yan po, non-bailable. Yung ginawa ni Lisa Marcos na pag-aalo kay Cathy Bilag, ano po ang maaring kaharapin nito? Section 5. Drug pushing yun. Ang drug pushing hindi lang dun sa pagbibenta, pati rin sa pagbibigay, sa pagkakaloob, pagpapagamit. Yun po yun. Kaya itong mga ito, mga kapatid, mga kaibigan, ito pong mag-asawa na ito, kung nasusundan ninyo po, sobra yung kanilang ginagawa. Wala pong maganda tayo na maaasahan. Pero nakaligtas na sila noong 2012. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila tumitigil. Tingnan nyo, no? Yung ginawa nila. 2012, nung maimbestigahan ko itong illegal activities nitong si Bongbong Marcos. 2013, pinatawag ako sa Malacanang ni Secretary Paquito Ochoa. Hindi po nila may tatanggi yan. Inamin na nila sa Senado eh. Pelisando Serapio. Doon po ako pinapunta sa Mabini Hall sa Malacanang, kung saan ako dinuro-duro pinagalitan at pinagbantaan na kailanman hindi ka na makakabalik sa gobyerno. Nagkatotoo po ba? Opo, nagkatotoo. Pinatanggal po nila ako. July, nila ako pinapunta ng Malacanang. November, birthday ko pa, lumabas yung order. Ako ay tanggal sa PIDEA. Tinanggal ako sa PIDEA. Hinabol pa ako ng kaso. Yan po.
ko pag naaalala ko talaga sumisikip yung dibdib ko Kinasuhan pa nila ako sa iba't ibang korte. Pero, noong mga panahon na yan, hindi ko alam ang kaugnayan nitong si Ochoa at nitong si Lisa Marcos. Hindi ko po alam yan. Nalaman ko lang, nabuo ko lang ang kwento nitong Pidea Leaks noong mapanood ko si Maharlika. Alam niyo po, nung lumabas yan noong April 2, nag-text po sa akin yung kasamahan ko sa Pidea. Kuya, merong vlogger na may nilalabas na dokumento. Yun, pinasa sa akin yung mga doon sa Bible, pinasa sa akin. Nung makita ko nga, talagang kinabahan ako. Bakit? Bakit ako kinabahan? Sapagkat wala naman akong ibang alam na unit o opisina sa Pidea na nagtrabaho laban kay Bongbong Marcos at kay Maricel Soriano. Dahil noong panahon na yon ay ako, kabila, yung opisina ko, ang nagtrabaho doon kay Bongbong Marcos. Kaya nung makita ko, talagang kinakahan ako kasama ko yung tubero. Dahil gumawa kami ng tumutulong gripo doon sa aming paupahan. Kakain kami nun pinakain ko yung Kaya lang, hindi ako makakain. Dahil talaga iniisip ko talaga, hindi yung iniisip ko na Ang iniisip ko, alam nyo kung yung kaligtasan nga ng aking pamilya. Noon talagang laban ako talaga Pero ngayon, iba na yung anak ko noon, maliliit pa. Ngayon, mga dalaga na yung mga anak ko Ngayon ako nakakaramdam ng takot. Sabi ko, teka muna, iba to. Presidente na to. Umuwi ako. Pinabalot ko na lang yung pagkain. Sabi ko dun sa asawa ko, Mama, sabi ko, may sinad sa akin ng Pidea. Panoorin natin. Pinanood namin sa TV. Yung nga, nung makita namin si Maharlika, may pinakikita ng dokumento. At yung doon sa dokumento, nandun yung mga sasakyan Sabi ng asawa ko, di ba kotse mo yun? Ay, gano'n, kilala niya. Kotse mo yun? Yun nga. Tapos sabi niya, ano na ang sabi? Ano ang sabi ni Francia? Yung Francia, ito yung director ko na utal doon sa Senado nung magharap-harapan kami. Nautal. Kung napanood nyo yung hearing sa Senado, ito yung director ko, yung boss ko. Ngayon, sabi niya, i-deny na lang. Kasi, yung sa kausap ko, yung si Dave Corioso, naka-speaker po siya. Sabi niya, Kuya, eto nandito ako sa opisina ni Boss Franz. Eto naririnig ka niya. So nag-uusap kami. Sabi nung dati kong boss, sabi niya, boss kasi tawagin namin, senior ako sa kanya sa pulis, senior naman siya sa akin sa Pidea, kaya pareho kami nagpo-bossan. Sabi niya, boss, ano naman yan Sabi niya matagal na naman yan. Ano na lang natin, deny na lang natin. Total, ano lang naman yan, sabi niya gano'n, wala ka naman dito. Sabi ko, wala naman ako dyan. Kami, sabi niya, mahaba ka naman. Kasi kami, nandito pa. Direktor na ako. Ikaw, nandiyan ka na sa labas. Deny na lang natin. Tsaka, ano na yan, kalimutan na lang natin. Basta Sabi ko, hindi po pwede yan. Bakit? Ako nakapirma. Kung ako nakapirma, kayo hindi, i-deny. Sabi ko gano'n, paano yan? Kung i-deny ko, may dokumentong pinakikita si Maharlika. Yung dokumento kasi na yan, hanggang ngayon, hindi inaamin Maharlika kung sino ang nagbigay sa kanya. Hindi inaamin Dahil, yung dokumento na yan, yung investigasyon ko na ginawa kay Marcos, kasama yung mga sinumpang salaysay nung
asawa nitong Miss Universe na si, ano, no? Na asawa ni Pong, ni, ano, no? Binigay ni Dasa, nasa isang folder na naiwan doon sa opisina. Ngayon, napasa kamay ni Maharlika yung mga dokumento. Kaya nga tinatanong ko sa kanya, baka nasa iyo na rin yung mga litrato. Sabi niya, ito lang ang binigay sa akin. Ngayon, sino ba yung nagbigay sa iyo para at least maugat ko, para kung magkatulungan kami, baka mamaya may kopya pa siya ng mga dokumento. Kasi, itong dokumento na ito, yung impormasyon na yan, nakarating din kay Pangulong Duterte. Dahil, nung election ng 2022, nung kampanya, may binanggit siya na isang kandidato pagka-presidente ay adik, gumagamit ng cocaine. At nung mga rally ng Maiso, meron siyang sinabi na merong yung i-rate ang PIDEA na kondo doon sa Makati, yung kondo nga ni Maricel Soriano. Yun yung ano. Kaya nga, sabi ko, kung itong dokumento na iniwan ko rin sa PIDEA, matagal nang lumabas at napas sa kamay na ng kung sino-sino, talagang marami nang may hawak. Kaya, tapos, kung i-deny ko pa, di paano naman ako? Di ako naman ang makakasuhan. Alam nyo, dumating sa amin, mag-anak, yung mag-isip at magpasya. From April 2 to April 7, hanggang sa mapagpasyahan na lang namin na magsabi na lang ng totoo. Kasi kung i-deny namin, tapos biglang lumutang, patay naman ako. Diba? Di magsabi ka na lang ng totoo, di at least kahit nakapikit ka, masasabi mo yung buong katotohanan. Tama po ba? Yun. Kaya po, noong April 7, sumulat ako sa PIDEA, doon sa Director General, at sinabi ko sa kanya, wala akong kinalaman sa paglabas ng dokumento na yan, sapagkat yung dokumento ay nandoon, iniwan ko sa opisina. At yung investigasyon na yan, na nilalaman ng dokumento na yan, ay totoong nangyari. Ako mismo nag-imbestiga. At yun, kinumpirma naman ng PIDEA, Director General, noong Senate investigation, na yung mga sasakyan na nakalagay doon sa authority to operate ay pag-aari ng PIDEA yung isa, pag-aari ni Agent Morales yung isa, pag-aari ni Director Francia yung isa. Ibig sabihin, yung mga sasakyan na nandoon noong 2012, nagtugma na magkakasama noong panahon na yun. Biruin yun, makalipas ang lampas isang dekada. Lumabas yung dokumento na yung mga sasakyan magkakasama. Ano mga panong, kahit ako, nakalimutan ko na yung sasakyan, pati plaza pero andon. Pati cellphone number, kasi yung cellphone number na nandun ay postpaid ng Sun. Postpaid po. Kaya kahit i-verify, kaya nga sinasabi nga ni Senator Bato, itong mga sasakyan na ito, itong number ng telepono ito, kung i-verify ito, talagang nag-e-exist ito noong 2012. Kaya, sabi nga niya, ito authentic. Sapagkat, kung gagawa ka ng kwento at pagsasama-samahin mo sa isang kwento yung mga pangyayari sa sakyan, telepono, pangalan, imposible magtugma-tugma yan. Mahirap inventorin. Mahirap inventorin. Kaya, ang ginawa ng PIDEA, alam nyo kung ano, para lang mailigtas si Marcos, idinideny nila. Idinideny nila. Yan po yung ginawa nila. At, para masira nila, hindi nila kasi matibag yung aking testimonya. Alam nyo po ang ginawa nila? Gumawa sila ng dokumento, nagpalabas sila ng isang dokumento na computer-generated na dokumento. Para palabasin nila na ako ay nagsisinungaling. Hindi nila madurog-durog
yung mga dokumento na may kaugnayan sa paggamit ni Bongbong Marcos ng cocaine, dito po nila malusaw-lusaw yun. Kaya ang ginawa po nila, naglabas sila ng dokumento na may kaugnayan doon sa aking biodata. Yun po yun. Biruin nyo, saan ka pa naman nakakita? Nagsabi ka lang ng katotohanan, inimbita ka eh. Hindi naman ako nagpresenta, ay! Punta ako dyan! Hindi naman po eh. Hindi po ako nagpresenta, pinatawag po nila ako. Ako naman natuwa dahil nabigyan ako ng pagkakataon na may paliwanag kung ano yung nasa likod ng ginawa kong investigasyon. Tinanong nila ako, paano ko ba nalaman? Inimbestigahan ko si Bungkasa. Paano ko nalaman na sumisingkot ng puting pulburon itong si Bongbong Marcos? Nakita ko rin sa litrato. Nakita ko rin sa cellphone. Nakita ko rin sa pinirling. Paano ka naman nakakasiguro na cocaine o yung white powdery substance yung sinisingot? Hindi naman ko siguro iodized yung sisingutin. Isang senador na nasa katinuan ng isip. Isang senador na anak ng diktador. At isa sa pinakamayaman na nag-aari ng bulto-bultong ginto. Sisinghot ng asin. Ang sakit dito. Sisinghot ng time powder. Sisinghot ng brace. Biruin nyo, kung kayo ay ahente ng PIDEA, kapag nakakita kayo ng ganun, ano kagad ang papasok sa isip nyo? Hindi ba cocaine? Pinag-aral ka pa sa ibang bansa para lang maniniwala ka na asin yung sinisingot. Di ba? Ako'y pinag-aral, pinag-training sa iba't ibang bansa para lang maging dalubhasa sa pag-uhuli ng illegal na droga. Pero sa ganun po, maniniwala ako na asin yung sinisingot. Hindi po eh. Hindi po. Kaya nga nung makita ko, sabi ko, talagang ano eh, sa akin, itinuring ko lang siya na isang ordinaryong tao o isang ordinaryong kriminal. Bakit? Sapagkat ituturing ko siyang isang Marcos, wala na, maghahabulan na po ang daga at pusa sa dibdib ko. Ganun po ang ginagawa ko. Para po, masolve ko ang isang kaso. Kahit na sino pa yan, yung kasong hawak ko, talagang itatrato ko lang o itinatrato ko lang ordinaryong tao para hindi pamahayan ng takot at pangamba ang aking puso isipan. Ganun po ako. Ngayon po, takot. Ngayon po, nakaramdam na ako ng takot. Bakit? Unang-una, wala na po ako sa servisyo. Wala na po. At matagal na pong privado ang buhay ko. Kaya nga, nung nilabas ni Maharlika yan, inamin ko naman sa kanya, nagalit ako sa kanya. Yun yung naging initial reaction ko. Walang yung babaeng magkukulang na to, dinamay pa ako. Kasi pagkalugan kasi, may hawak pa siyang magic man, di ba? May hawak pa siyang baston, nung gagaganon pa siya. Ano naman yung magkukulang na to, dinamay pa ako. Pero, sa loob ng ilang araw, magmula April 2 hanggang April 7, na-realize ko din talaga eh. Sabi ko, meron din ano eh, no? Mukhang may plano, mukhang may purpose ang Diyos sa mga nangyayari ito. Bakit? Ang tagal ko nang nananahimik. Hindi na ako nagkukulit. Bakit dadating ako dun sa point na isa ako sa magpapatunay na itong si Bongbong Marcos Jr. ay gumagamit ng ipinagbabawal na gano'n. Alam nyo, dumating pa sa akin sa point ko, sinulatan ko siya.
noong April 22. Sinulatan ko siya. Sinabihan ko siya, kung totoo na hindi ka na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, kung wala ng impluwensya ng illegal na droga sa iyong sistema, hinahamon kita na magpa-hair follicle drug test. Ito po nireceive ng Malacanang ng Office of the President. Nireceive din po yan ng PIDEA, nireceive din po ng Senado. Pero, pinaliwala po nila. So, April 30, bago mag-April 30, nakatanggap na ako ng invitation mula doon sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinapumunuan ni Senator Bato de la Rosa. Ako po ay isa doon sa di umano ay resource person para doon sa kanilang motu proprio investigation in aid of legislation patungkol doon sa PIDEA Leaks. Yan po, atin ako eh. Alam niyo po, mag-isa lang ako. Dala ko sa lawal ko. Yun po. At, biruin nyo ha, hindi ka pa pwedeng pumarada rin sa Senado. Saan ka paparada? Doon pa, sa lampas doon kay Diwata. Yun po ang parada. Maglalakad ka, papunta ng Senado. Ang baon ko ay pag-asa. Hatid ko ay katotohanan. Ito po eh. Makatulong ko ang institusyon ng Senado na maisaayos kahit papano. Kasi bilang alagad ng batas, gusto ko yung magkaroon ng ng kaayusan, katotohanan, justisya. Diba? Kung siya'y sinisiraan o ano pa man, ito dala mo, justisya. Ngayon, dala mo katotohanan way back 2012. Patunayan lang niya na siya ay malinis na. Kung mga parang babae lang eh. Kung nandiyo-istis kang buntis, anong dapat mong gawin? Pregnancy test. Pregnancy test. Diba? O ito, bagong raspa ko. Diba? Bagong raspa ko. Malinis na malinis. Diba? Bagong raspa ko. Malinis na malinis. Diba? Dapat ganun din. Ganun din siya. Kaya lang, doon sa inaasahan ko na makakatuwang ko ang PIDEA, doon sa inaasahan ko, makakatuwang ko ang Senado, anong nangyari? Kaya noong unang hearing pa lang, sinabi ko sa Senado, ngayong nalantad na yung informasyon na naglalaman na itong si Bongbong Marcos ay sumisinggo ng kokain, magtatanga-tangahan na lang ba tayo? Yan po ang tanong ko sa kanila. Yan po ang tanong ko sa kanila. Bakit ko nasabi yun? Sapagkat bilang alagad ng batas, kapag ka nakatanggap ka ng impormasyon na ganyan, ano gagawin mo? Kung ako'y may malasakit at trabaho ko ang mag-imbestiga, i-imbestigahan ka. Pero, kung gusto kita pagtakpan, tatanga-tangahan ako. Ganun po ang nangyayari. Kaya wala akong ibang sinisisi. Alam niyo kung bakit? Sino? Sinisisi ko ang PIDEA. Kung ginawa lamang sana nila yung trabaho nila, wala tayong presidente pangako ngayon. Yun. Ayun talaga po. Diba? Kasi, Kung ginawa lamang, alam niyo kung bakit? Sinabi na ni Pangulong Duterte nung kampanya na meron tayong kandidato. Alam niyo, binanggit na ni Pangulong Duterte. Pero anong ginawa ng PIDEA? Pinagmukhang tanga si Pangulong Duterte. Anong sinabi ng PIDEA? Wala sa record. Walang record na itong si Bongbong Marcos o pangalang Bongbong Marcos ang nakatala na ito ay involved, gumagamit, nagbebenta o ano pa man. Malinaw na malinaw yung ginawa kong dokumento.
na minsan, itong si Bongbong Marcos ang isa sa pinanggagalingan ng illegal na droga na kanilang tinitira. Ibig sabihin, hindi lang paggamit, hindi lang pagposes, pati pagbigay. Saan ka ba naman nakakita na isang taong matino gagawin mong buhok batakan o buhok singhutan ang sarili mong tahanan? Diba? Yan po ang nangyayari. Kaya ano ang nangyari ngayon? Ang PIDEA, kahit ata pagsasampal-sampalin mo yung pagmumukha nila, talagang wala silang nakikitang adik dyan sa Malacanang. Nakakalungkot po, no? Nakakalungkot. Kaya po, magmula nung tinanggap ko itong hamon na ito, ipinangako ko po sa mga anak ko, sa mismong pamilya ko, kung sakali ako'y pagkakatiwalaan ng taong bayan, ipahihintulot ng Diyos, ako mismo ang maglalagay ng posas dyan kay Bongbong Marcos.